Hi guys, so kakababa lang namin ng MRT. So from Taipei Zoo, nag-MRT kami papuntang Daan Park, and then sa Daan nag-transfer kami to the Red Line to go here sa Xiangshan Station, kasi dito yung pinakamalapit na station, at saka dulo pala ito ng Red Station, ng Red Line, na malapit din sa Elephant Mountain. So yung Elephant Mountain is trail siya, so akyatin namin siya para makita namin yung buong 360 view na sinasabi na nakikita mo sa Taipei 101 or Taipei. Yeah. So ayan lang, later update namin kayo pag nandun na kami sa taas. Medyo mahaba-habang lakaran to at saka akyatan. So ngayon punta kami din sa hiking trail. 10 minutes walk to the hiking trail. Yan, let's go. So ito yung nilalakaran namin ngayon papuntang Elephant Mountain. So Xiangshan Park. So kung mapapansin nyo, ang daming mga puno talaga. Ito yung maganda sa Taiwan eh. Sobrang dami pa ding puno kahit nasa city ka na. And look, ito ang gaganda din ng mga taglagas na yan na puno. Lakas makaibang bansa. Ayan, lalo na kapag madami sila. Tapos dikit-dikit. Ayun, like parang hindi ka nasa Taiwan. It's like parang yung feel na nasa Europe country ka, ganun. Basically, ito yung lalakarin natin papuntang Elephant Mountain. Ayan, 450 meters na lang, so 6 minutes. To the jump off. Para umakyat. So yung 6 minutes, actually, yan yung parang minutes ng walk going to the trail pa lang. Jump off. Oo. So hindi pa kasama yung pag-akyat talaga yun. So, yung pataas niya, sabi nila, based sa Google, it's around 1.8 kilometers. So, mga 2 kilometers sa. So, good luck sa atin. Ang ganda lang na itong building na to, nung structure niya. Parang kung iisipin mo, hindi siya pang Taiwan or hindi siya sa Taiwan. Pero nasa somewhere outside Taiwan ka. Ganun yung feels. So, eto na. It says here that the hiking trail is around 230 meters from here. From here, from here, from here, from here. So ito yung paakyat niya. Ayan. Yun yung paakyat niya. Ayan. Yung nakikita nyo, paakyat na yan. So, good luck sa amin. Update namin kayo halfway through and kapag nasa taas kami. Three more stations to go. Oh, kapagod. So, we're currently halfway through the Elephant Mountain Trail. And hingal namin so far. This is the view. You can see from here already yung Elephant Mountain. That's an elephant. And, so update namin kayo kapag nasa taas namin ulit. Bye. So naka almost 400 steps na kami. And currently nandito namin sa medyo mataas na din naman siya na part ng trail. Ayan, so ipapakita namin sa inyo kung ano yung view. Pero sobrang daming tao at saka grabe, sobrang pawis kami. Pero ito yung view. See a lot of people from here. So that's the Taipei 101 over there. So pagkababa nyo ng trail, meron tindahan doon. Ayun, bibili kayo ng water. It's really helpful. Sobrang lamig. Pokarish. Sweat. For our dinner, we decided to go to Ximending Nightwalker na lang dahil ito ay around 5 minutes walk lang from our hotel. Aside sa napakaraming food choices, ay marami ring mga outlet shops dito tulad ng Nike, Adidas, Uniqlo, and more. We're here now
sa Ximending Night Market. Yeah. And we're currently lining up sa Flour rice noodles. rice noodles na must try dito sa Taiwan. So, ito siya. Di ba namin alam kung ano orderin namin. We'll update you later. One large. So tonight, try na namin yung rice noodles na binili namin. So, tingnan natin yung soup. Kasi parang pinapa. Anong pinapa na? Smoked fish. Smoky flavor. Smoky flavor siya. It's good. Sarap. Nilagyan niya ang spices. Baka mag-ibang ano. Sarap. Mongga chicken is way better than the famous Hot Star chicken. Mas juicy at mas flavorful ito. It is a must try when you go to Ximending Nightwalker. After we got this satisfying fried chicken, we tried this classic Taiwanese taro ball dessert. And here's my review. Taste test. Para siyang Korean bingsu na may taho. And then yung na ba? Yung mga bilog-bilog na to, these are balls. Kung kumakain kayo ng bilo-bilo, ganun yung consistency niya. Starchy siya. And it's flavorless, pero it blends in the flavor nung ito yung sabaw niya. By the way, it's ice. Ice pala siya. And how much did you pay for that? This only cost us $60. So, if you went here, if you go here, dito sa Ximending Night Market, this is a must try. It's our day 2 here in Taipei. Taipei tayo. So, papunta kami ngayon sa Meeting place. Hindi, sa McDo pa. Sa McDo. Yeah, to get breakfast. And then after getting breakfast, diretso na kami sa meet-up place namin, which is main station. Today we're going to Jifen, Shifen, and Geo Park. And yeah, the Geo Park and everything in between now. So we're gonna cross here. We're here sa McDonald's to get or eat our breakfast muna before proceeding to our tour. So we got coffee, sausage McMuffin, and hinihintay ko yung orders nila Rina and Lara. Doon pa si Ken. He's collecting our order. Yeah, so we just got here sa compound ng Taipei main station. And it's 8:33 now and malamig. Ang crisp ng hangin. Medyo masakit na siya sa ilong. Actually, 19 degrees Celsius lang, pero parang mas malamig pa because of the hangin. The air. Oo. Yeah, pag dilanghap mo siya, masakit na siya sa ilong. Kaya magpa-face mask na siguro kami after we finish our coffee. Hinahanap namin yung bus namin kung nasan siya. Kasi yung sabi sa East Wing daw siya, pero di namin alam kung nasan yung East. 8:34 ang sabi doon. At least 10 minutes na doon na kami. South 1 Gate and East 3. So ito na, nahanap na namin yung gate namin. Ay, yung gate, yung station. Yeah, yung gate ng... Kasi kapag nag-avail kayo ng tour sa club or sa KKD, meron kayong parang specific meet-up point kung saan kung saan kayo may kita-kita together with the other tourists or travelers or together with the your tour coordinator. Ito na yung tour coordinator sa East and South Gate. Yeah, okay. Ito na siya. Ito na sila. Isang oras mula sa Taipei Main Station ay mararating ang Yelyu Geopark sa northern coast ng Taiwan. We booked this tour on KKday for 1,249 pesos.
By the way, isa lang ito sa mga attractions na included sa inavail naming tour. Pagdating namin sa Yelyu Geopark ay kaagad namang pinaliwanag sa amin ng aming tour guide ang mga tourist spots na makikita namin sa lugar. Sa unang area, matatagpuan ang famous rock formation dito, ang Queen's Head. Sa second area naman ay matatagpuan ang iba pang mga rock formations. At sa pangatlong area, matatagpuan naman ang sea-eroded caves. So, we just got here sa Yelyu Geopark and it's our first stop for this tour for today. yeah, it's our first stop for this tour and we're looking for the Queen's Head. Nasaan yung Queen's Head? Doon yata, so yung Yelyu Geopark kasi may dalawang parts na. May part 1 and may part 2. Tapos may mga specific landmarks where you can see na parang sa part 1, doon mo lang makikita, tapos sa part 2 doon mo lang makikita. So, ito yung background namin. This is where we're standing at. Medyo maulan actually. So, it's kinda maulan. Ang gloomy pa rin ng weather. Ang itim ng langit. Compared to kahapon medyo may araw-araw ngayon, pero parang wala. Pero I think itong part ng Taiwan talaga medyo maulan siya lagi. Ayan, she's our tour guide. Yung tour guide namin, that's Miss May. That's Miss May and she's Kanina in-explain niya yung mga rocks na makikita namin. So, ang nawawala na lang sa mga rocks si Bretman Rock. Yung pinaka-popular dito na attraction sa Yelyu Geopark is yung Queen's Head. Yeah, the Queen's Head. So, parang yung Queen's Head, nakikita ko dun sa figure niya. It looks like Queen Nefertiti. Nefertiti ng Egypt, ng ancient Egypt. Ayan, So, yun. Kaya tinawag siguro siyang Queen's Head. Diba? Ito yung walkway na dadaanin natin. Yeah. Ito yung walkway. Ang ganda. Okay, come here. So, it looks like a bird. Hi guys, so nasan ba tayo ngayon? Nasa Geopark pa din tayo ngayon and we're currently here sa Area 1 So, where we can see yung si tour guide May kanina, she showed us yung mga rock formations na paano ba? It represent things. So kanina pinakita niya sa amin yung shoes doon ni Cinderella, the Elephant Rock, yung Queen's Head, di pa namin siya nalalapitan, and yung Tofu Rock, it was far away from here. Nandun pa siya, banda doon. Ayan si Miss Glenda, ang pinakamakinang naginang ng Las Piñas. Ayan, so pakita natin yung kung ano yung masasabi niyo ng tourist guide kanina ng mga rock formation. So i-turn lang namin yung video. Tofu Rock. Rock. There. Okay. Okay, here. Candle rock. Oh, that's a candle rock. Candle rock. And then shoes. Do you see the shoes? That's the Shoes? Ah, yeah. The shoes. The shoes Okay. that Cinderella left. Okay. Okay. Elephant. Do you see an elephant? Yeah. Where's the elephant here? There. That rock? That rock? That you rock? got it. Okay. Queen's hand. Where's the Queen's Head. Queen's Head? There. Oh, that right there. That's Queen's Head. Here is area 2. Area 2. Yeah, it's very popular. But I love area 1. So, tapos na kami sa Area 2. Area 2, yeah. Yeah, Area 2. And hindi na kami tutuloy sa Area 1 because it's raining na. It starts to rain. It starts to rain. And mag 10:55 na rin kasi ang call time namin to go back sa bus namin ay 10:55. Kaya babalik na lang kami. And baka magkasakit pa kami kasi maulan na. Later. We're checking out gift shop dito paglabas ng Yelyu.
And tingin kami na kung ano mabibili. So, this smells so good. I wanna try them. So, may try? Which one? I wanna try this. Ano yan? Kimchi? Yeah. Thank you. Pagkatapos namin sa Yellow Geo Park ay sa Jufen naman ang susunod naming destination. Buti na lang at kaagad kaming nakaalis sa Yellow kundi ay naabutan kami ng malakas na ulan. Sumakay lang kami sa tour bus namin pagkatapos ay pinalipat kami sa isang passenger bus packet ng Jufen. Puno ang bus at nakatayo na kami sa gitna. Buti na lang at praktisado na tayong mga Pinoy sa ganitong mga sitwasyon. We just got here sa Jufen with this bus. Yeah. From our tour bus kanina, pinalipat kami to ride this bus. And we pay $15 NT. Yan, $15. Kasi kaya pinalipat pala kami kasi di kaya natin ng tour bus na umakyat dito kasi mataas or matarik and parang siyang Baguio. Bakit na Mirador Hill. Ganong feels. Start na yung aming tour and maulan na. Basa ang paligid. So 2 PM daw babalik kami dito sa may Family Mart. And it's currently 12 noon. So we have 2 hours to spare sa Jufen. So si Jufen kasi famous siya for it's a tea house. So actually merong dong part na you can actually learn how to make tea and how to drink tea. So parang ganun. And then dun sa part din na yun, if you are familiar with the English Only Place movie ni na Derek Ramsey at saka nila Jonathan Mercado, that's where they shoot it. Din lang. So we're exploring the Jufen Old Street. Hanap kami ng pagkakainan for lunch. Ang daming choices. Overwhelming yung mga choices. Ang dami ng choices, wala kami mahanap. Or wala kami mapili kung saan kami kakain. Sa kakahanap namin ng mainit na sabaw ay napadpad kami sa kainan na ito. They serve beef noodles na perfect para sa chilly weather sa Jufen. At itong napakasarap na xiaolongbao. Sinubukan din namin itong grilled mushroom. Mukha siyang masarap pero hindi namin siya masyadong nagustuhan. Inubos na lang namin yung pinili namin dahil sayang at medyo may kamahalan din kasi ang presyo niya. What's that? Yeah, ito yung parang kinain namin kagabi sa Simending Market. Pero ang kaibahan lang, this is hot. So parang siyang ginataang bilo-bilo. They have these balls. Yung kagabi kasi shaved ice siya. Pero ngayon ano na siya. May sabaw siya. And it's really hot and it's perfect for the cold weather here. Ito sa Jufen. Ito siya. This is the weather. And medyo malamig at saka medyo maulan. Actually hindi maulan, maambon, mahamog. So yan, perfect itong dessert na to. Basa ang paligid at kailangan ng malamig na sabaw. Malamig na dessert. Mainit na. Dessert. Mainit na dessert. Yes. Inabutan na nga kami ng ulan sa last part ng tour namin sa Jufen. Kaya nakat short na din ang mga activities namin sa lantern lighting and flying na lang. At hindi na namin naituloy na puntahan ang Jufen Waterfalls. We're here now from Yellow Geo Park. Yellow Geo Park to Jufen. Tama. Jufen Village, and now we're here at Jufen. to perform a Sky Lantern, Happy Lantern. Ayun. So we're gonna wish through a Sky Lantern. Ito ngayon, ito yung napili namin. This is what we chose na lantern. So we got the red lantern, which represent the health and peace. Yellow, money and wealth. Pink is bliss and happiness. And of course the blue, career and promotion.
So, isusulat lang namin yung mga wishes namin on each side ng lantern. So, mamaya papailawan siya. Tapos, hope those wishes will come true. 이거